Hello guys, punta tayo ng Bataan. Dito na tayo ngayon sa EDSA. Ayan, fast forward ko na lang. Gamit pala natin itong Ranger Raptor. Kakabili lang eh. Kaya medyo ano pa, bago-bago pa. Yung Navara pala namin na ibenta na. Kaya ito muna yung gagamitin natin. Itong bago nating Ranger Raptor. Dito na tayo ngayon sa NLEX. Na fast forward ko na lang. Buti walang traffic. Tuloy-tuloy ang ating travel. Mga ano pa lang to, mga 9 AM. Ayan, pinagbuksan tayo kasi madalas hindi tayo pinagbuksan dyan eh, hindi nababasa ng RFID natin, pero ngayon pinagbuksan tayo. So nandito na tayo sa Balintawak, dito sa may Mindanao exit. Ayan, medyo mabilis ang takbo natin dito, nakawala na rin 110, 100 ano. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung fuel consumption, kung ilan ang fuel consumption nito average from ano EDSA to Bataan. So abangan nyo hanggang end of the video nang malaman nyo kung anong accurate fuel consumption ng Ranger Raptor, kung ano ba siya, kung malakas ba siya sa diesel or hindi. Pero yung ride quality, yung ride comfort nito, the best. Talagang hindi matagtag, sobrang smooth, sobrang ano lang, sobrang lambot, parang dinuduyan. So yung mga pasahero ko tulog eh, kaya sobrang the best talaga yung riding comfort nitong Ranger Raptor. Dito na pala tayo sa Petron Marilao, and kaya pinili namin tong Ranger Raptor compare sa other brands like the GRS ng Toyota, kasi yung ano niya eh, yung ride comfort talaga yung hinahanap ng father ko. Tsaka macho yung ano eh, Ranger Raptor eh, sobrang macho niya tignan talaga. Although macho din naman yung Ranger Raptor, tsaka mas mabilis sa tingin ko yung Conquest ay yung ano GRS ng Toyota, pero Ranger Raptor pa rin yung napili namin dahil sa comfort niya. Ito yung Montero na to, nasa right. Ganyan yung Montero namin nung travel kami papuntang Samar. Panoorin nyo yung vlog ko, yung ganito, mabilis yan yung Montero na ganyan. GT yan eh, na Montero. Yun ang ginamit namin nung papuntang Samar eh, from Rizal to Samar. Panoorin nyo yun guys, para alam nyo yung mga daan and kung sira-sira ba yung mga kalye sa papuntang Samar. Ayun, na andun makikita nyo doon. So kaya ulit namin pinili itong Raptor kasi ako taga may gusto talaga ng Raptor pero yung father ko gusto talaga Pro 4X. Meron kaming Navara VE pero binenta namin, pero kung gusto ng father ko Pro 4X,
Pero inano ko siya na gawing Raptor na lang. Yun, nauto ko. So Raptor ang napili namin. Ayaw namin ng ano, matagtag. Pero kung ako lang, pwede na rin ako sa ano eh, Toyota Hilux, Conquest or GR. Ganda naman din siya eh. Matatag. Compare dito, hindi pa namin alam. First time namin nagkaroon ng Ford eh. So dito malalaman talagang totoo bang sirain ba to, fix or repair daily ba o hindi. Abangan nyo guys, mag-upload ako ng mga updates about sa car na to, Ranger Raptor. So nandito na tayo sa bandang Bulacan. Ang bilis ng travel natin, walang ka-traffic. May Victory Liner pantang Subic yata yan or Baguio. Tsaka dito sa may ano, Candaba Viaduct, nakikita nyo yung sa left, ginagawa yung ano dyan eh, yung daan sa may viaduct, Candaba. Minsan ano na yan eh, pinapadaan. Ngayon ngayong araw hindi. Yan, naayos pa nila eh. Siguro may konting ano pa yan, konting repair pa. Tapos yan, ito yung nung bata ko, ito yung sinasabi kong pinakamahabang tulay sa ano eh, sa Pilipinas. Akala ko ito yung pinakamahabang tulay, dun pala yun. Ayan, medyo nagbibuild na naman ng traffic dito sa viaduct. Pero hanggang dito lang yan, tuloy-tuloy naman kahit mga takbo nila siguro mga 70. Pero pag matapos to, ginhawa kasi lalaki na yung kali, magiging 4 lanes or 5 lanes na yung isang way pa lang yun. So total of 10 lanes. And magandang ano yun, magandang sign yun para iwas traffic dito, kasi madalas traffic talaga dyan sa viaduct eh. Ito pala yung total. Dito lang kami nagsastop over, CR break or kumakain dyan sa Tropical Hunt. Okay dyan, walang tao masyado compared dun sa other gas station. Kaming tao dyan, ano lang, konti lang. Ang fuel consumption pala nito sa city driving, ma-average siya ng 7. Sa highway naman yung mga ganito 12 to 14. Medyo malakas pero pwede na. Ganun talaga eh, malaki yung pick up natin. So expect na malaki din yung ano, diesel consumption nito. Pero kung compare sa Navara VE, medyo ano, hindi naman slight lang naman yung difference nila. Mas malakas lang ng konti si Raptor based on actual ano yun experience. Kasi nagkaroon din kami ng VE. Ganon din sa ano, sa Hilux siguro, kasi mayroon din kami Fortuner V 2017. So alam ko yung ano eh, alam ko yung matagtag sa hindi, tsaka yung mga fuel consumption na yan, kung sino yung malakas magkonsumo. Alam ko kasi through experience talaga, kapag nakadrive na ako eh. So mag-ride tayo dito sa San Fernando exit. Tingnan natin kapag pinagbuksan tayo. Ayan, mag-ride ulit tayo dito. Ito yung San Fernando na to eh. May stoplight lang dito eh, pero mabilis lang yan, konting ano lang yan, pero tuloy-tuloy yung travel natin dito. Diyan may Toyota dito eh, Toyota, Ford, Mitsubishi. Kompleto dito sa San Fernando eh. Mas ang dami pang mga kainan.
Hindi ka magugutom. Ayan. Singit-singit lang tayo dito sa traffic. Medyo sa traffic, medyo mahirap to isingit-singit itong Raptor compare sa VE. Pero nagagawa ko pa rin ang paraan para makasingit-singit. Medyo mabilis tayong takbo natin dito kasi ayoko matraffic nakabutan tayo ng traffic, ayoko matraffic dito. Ayan, dati matraffic dito itong part na tong tulay na to dahil ginagawa to pero ngayon tapos na. Bawal lang dito yung mga truck, malalaking truck, pero yung mga ganitong close van na truck na ganyan pwede basta kakasya ka dun. Natin yung truck. Daming truck dito pag ganitong oras kaya pero hindi siya matraffic, tuloy-tuloy, kita nyo naman, tuloy-tuloy yung andar natin. Hindi tayo nag SC-Tex kasi feeling ko mas mabilis dito dumaan kaysa dun sa SC-Tex, tas ang mas mahal pa doon ng 300 plus compare dito ka lang mag-exit sa San Fernando. Almost same time lang yung dating mo dun dito, kung sa SC-Tex ka dumaan or dito sa San Fernando, Guagua, Lubao, yan, hindi naman matraffic yung iba dumadaan sa SC-Tex, di nila alam na pwede naman dito yung mga nagtitipid, pwede dito. Mas recommend ko nga dito dumaan sa SC-Tex kasi mas malayo dun pero hindi ko naman alam, hindi ko masabing mas mabilis dun dahil lagi ako dumadaan dun. 1 hour din ang travel time plus 1 hour dito din plus 1 hour, so ba't ako dadaan dun sa SC-Tex mas mahal dun tsaka mas malayo, yung fuel consumption mas mas magko-consume, so dito na lang ako dadaan. na ko na yun na-test ko na yun yung time 1 hour din dun plus 1 hour, tas dito din plus 1 hour, so ito talaga yung route namin pag pupunta kami ng Bataan. Araw-araw ako dumadaan dito, halos araw-araw, hindi naman siguro araw-araw pero weekly, so alam ko yan, may Bataan Transit galing Cubao yan papuntang Balanga, Mariveles. Kaya pupunta muna tayo ng Balanga, tapos diretso tayo ng Morong, Bataan. Ayan, medyo singit-singit tayo dito. Average natin dito 70. Ayan, nag-iikit tayo dito. Pero tandaan lang kayo dito guys, daming truck, huwag na ako gayahin sa mga singit-singit na yan. Ayan, 90 siguro to, 90. Alupanan ang tulay. Ingat pala kayo sa mga tulay dito, mga uneven yung tulay dapat alam nyo yung mga uneven na tulay dito sa Pampanga dahil medyo matarik, steep. So nandito na tayo sa Uno. Dinalupian ba ito? Lubao. Dito kami nagpapagas lagi sa Uno na yun. Mura doon tsaka malinis naman. Subok na namin. Lahat ng sasakyan namin doon nagpapadiesel So nandito na tayo banda sa may dinalupian to. May Victory Liner papuntang yun, Iba or Olongapo. Nasakyan ko rin yan pa nagkukomment ako sa may dinalupihan na to Tapos Layak.
daming dumadaan ng mga bus yun. Tutod nun, Victory mo naman. Tsaka mga truck. Pero yung mga tricycle dito, mga ayos sila eh. Sa kanan sila pumipwesto eh. Hindi sila gumigit na. Ayun, tulad nito, tricycle. Sa kanan sila eh. Yan, layak na. Yung right nun, papuntang Dinalupihan, Olongapo, Zambales. Tapos dito naman yung SCTEX. Dahil sa tayo ng Balanga. Bilis na lang po to. Ito sa na to, sa McDo dito. Yan, yung McDo yan. Diyan kami madalas nagsa-stop over. Ganda yung McDo dyan eh, bago. So, diyan kami lagi. Yan, walang traffic, no? Magtatagal dito dumaan sa Bataan. Walang traffic, tuloy-tuloy. Tsaka malulubog yung kalye, tingnan nyo po. Sobrang lulubog ng kalye. Ang bata ko, alam ko, 4 lanes. Pero ngayon, tingnan nyo, ilang lanes na to. 6 lanes? Sobrang lubog talaga. Tsaka yung mga tricycle dito, nasa gilid talaga sila. Hindi sila gumigit na. Nasa right part sila. May mga aral sila. Tulad niyan. Ingat kayo pala sa mga intersection dito. Yan yung intersection dyan. Madaming tumatawid dyan. Yan, mga average natin dito is siguro mga 90. Yan, mga 90 lang yan. 90 kilometers. Ito tayo nagwa 100 dito. Medyo baka may mga tumatawid bigla eh. Medyo alam mo lang mabilis pero 90 lang to. Yan, mga tricycle. Consistent po yung mga tricycle dito sa Bataan. Sa gilid sila. Okay, truck. Tuloy-tuloy lang po yung travel natin, guys. Napit na po tayo sa Balanga. Meron dito ang kambingan eh. Ewan ko kung nagpasan na ba yung kambingan. Sikat yun eh. Mga travelers. Daming kumakain. Yan, dito pala. Yan. Sa left doon. May kambingan doon eh. Daming kumakain po doon. Mga private vehicles, truck. Kahit sino. Mga biyaheros. Diyan yung kainan nila. Kambing-kambing. Masarap din po yung kambing doon. Kumain na po kami doon. May mga bulalo din po sila. Baka. Ganun. Balanga na yata to. Wilcon. Bago yun eh. Wilcon doon. Bumili na kami doon eh. Shoulder na ako naman. Kasi may mga truck. Pero doon yung gagayahin yun. Ako lang pwede. Char lang. Char. Ayan, ito 4 lanes sa left. Pero hindi na tayo dadaan doon. Dito tayo dadaan sa may dito sa may Geely Balanga.